Sir, kayo po ba yung may-ari ng store na yon? Bumibili lang po yung anak ko doon. Hindi siya na-capture doon sa video na yon? Hindi po, kasi napapasok na po siya ng may-ari ng tindahan. Okay. Ilang taon na po yung anak nyo dito, sir? 20 na po. Pero kayo po mismo, kayo po ay wala doon sa area nung nangyari Wala po po ako yun? doon. Okay. Magandang hapon sa iyo, Liniel. Magandang hapon po, sir. Maaari mo bang ikwento yung nasaksihan mo? Nung madaling araw po, nabili lang po kami noon ng sito po at saka po sigarilyo. Kasama ko po ang aking girlfriend dyan. Pagkatapos po, tinawag po yung police po yung girlfriend ko po. Tapos po, pinaupo po sa kanyang harapan. Ako naman po ay nabili po noon. Tapos po, sinesenyasan na po ako nung may-ari po ng tindahan na umatis na nga daw po. Tapos po nung kinuha ko na po yung girlfriend ko po doon sa harap po ng polis, bigla naman po sinundan po kami nitong polis sa motor po. At pinipigilan nga po kaming umalis. Hawak-hawak niya po yung motor. Ang sabi niya po sa akin, kung kilala ko daw po siya, nagpapakilala po siyang polis sa akin. Tapos po nung sinabi ko po na hindi, hinataw niya po ako noon ng baril po. Pagkahataw niya po sa akin noon, nasalag ko po yun pero tumama pa rin po yung puno ng baril po sa akin kaliwang pisngi po. Nung tumalsik na po yung baril niya, yun po lumaban na po ako doon. Nag-self-defense lang po ako para rin po sa akin kaligtasan po. Tapos po noon may kumatak po sa akin yung pong kasama niya pong, hindi ko po alam kung kasama niya po kausap lang po yun na nandun eh. Tapos po, pagkahatak po, sabi po niya, pulis daw po yun, wag ko daw pong patulan. Tapos po, pumasok na po kami sa tindahan, doon na po kami nung hinanap. So yung girlfriend mo, yung hinahanap niya doon? Opo, kami pong dalawa po yun. Sa store na yon. Okay. Ayan po, ito po yung pulis na nirereklamo. Asan yung kasama mo? Wala kami sa ikakuha yung ano dito. Asan yung kasama mo? Ayan, attorney, allegedly itong pulis daw na ito ay lasing that time na pumunta sa kanilang tindahan at nag-aamok pa. Asan yung kasama nun? Hindi ko saan kalala nandun ko eh. Napap*** ka! Alam mo nakaludo yung ko? Hoy! Itong anak mo eh? Attorney, may hawak-hawak na baril. Itong si Patrolman Rodolfo Madlang Awa Nahulog pa Jr. niya. Yes, opo. Nagbabanta po siya na itong si Sir Ariel, pati na rin yung anak niya, nagpaputok-putok. Yes. Buti hindi ka nakalabas doon. Hindi ka niya nakita. Nilalak po nung may-ari po ng tindahan yung gate para nga po hindi po makapasok po itong nagwawala pong pulis. Liniel, bakit ka nga niya ulit hinahanap kayo ng inyong girlfriend? Gawa nga hindi ko po alam kung bakit po kami hinahanap ni gawa po siguro nung ang hinahanap po niya, sabi niya doon sa video, nasan daw po yung tumira daw po sa kanya. Pero hindi ko po alam kung bakit po nagkaganon yun dun eh. Kami po yung hinahanap nun. Gawa nga po na kami nagkapambuno po kami dalawa. Ito po ba ay nakaabot na sa ating kapulisan? Bali yan po ay pinuntahan din namin sa investigador. Ay delay po yung kanilang mga report na naandun. Bali nagsusugsalay pa po sila. Kumukuha pa ng salaysay? Opo, ay nakareport na yung anak ko doon nung gabi, nung paumaga na yon ng Sabado. Oo. Pero ito is July 12 pa to, di ba? Oho. Hindi pa ba naging malinaw yung nangyari doon? Na-capture na ng video. Gandang hapon po sa inyo, Police Captain Nakana. Kamusta po yung investigasyon? Nakafile na po yung case namin sa Office of the City Prosecutor. Bali, sir, meron kaming grade theft, unjust vexation, slight physical injury, illegal discharge of firearm, and alarms and scandal po. Ano yung mga injuries at kanino? Para po kay Liniel po. Siya po ay napukpok. Ay bali po, ngayong araw na ito po, kanina lamang, may dumating po sa aking subpena na galing po sa IAS Napolcom. Okay. Sa Nakar po. May hearing daw po ng Pitsa 4. At samantalang ay ang tagal na po niya na nakapile dun sa piskal. Tapos bigla pong dumating po yung galing sa IAS. I think sir, pag sinabi mo kasi na IAS, yan yung internal naman yan Opo. sa Napocom, sa PNP, no? Opo. Pag sinabi mo kasing IAS, yun is yung administrative na liability ng police. Yung isinampa naman po sa fiscal, yun po yung criminal liability niya. Opo. At tama din naman no, na yung IAS, magbibigay po yan ng notice dun sa mga biktima, okay, para mapakinggan po yung reklamo po ninyo patungkol dun sa police po na ito. No? So, kung yun po ang pinagtataka po ninyo, I think it's just part of the process. No? Tama po ba, Captain Akana?
Yes po, sir. Kanina nabanggit kasi sa akin nitong si Sir Ariel Lavilla na meron daw pinapirma dun sa anak po ninyo. Opo, yung pong statement nung galing doon sa kabilang panig po, doon sa kay Patrolman Madlang Awa, may napirmahan po yung anak ko sa pagkalito niya po. Akala niya tama yung pinirmahan niya. Ay bali yun po ang hinabol ko doon sa kapatid ni Patrolman Madlang Awa. Doon po sa RayDB, sa account na RayDB, yun po ay kausap ko. Pulis din daw po siya. Okay. Yun po yung humingi sa akin din ng tawad kasama ang kanilang nagpakilalang ina. So inaareglo nila? Opo, inaareglo po nila. Umiyak pa nga po sa harap ko yung magulang. Naawa din naman po ako. Sabi ko, sige po, ayusin natin sa Lucena. Liniel, ano ba yung pinirmahan mo? Hindi ko po alam kung kasunduan po yun na gawa po ng, sabi lang po sa akin, permahan daw po namin para daw po matapos na daw po. Well, ang affidavit of desistance, yan po ay pinipirmahan kung ikaw ay nag-uurong ng isinampang kaso. Tama ba yun, Lionel? Ina-atras mo na? Yun lang po magpapatawad po sana po kami nun. Yun lang po sana po yung kagustuhan po namin nun. Willing ka naman patawarin at pinatawad mo na. Opo, pinatawad ko rin po. Kaso nga lang po, ganun nga po yung nangyari. Mali nga po yung statement po na nakalagay po dyan sa papel po. Okay. So parang inaamin mo dito na nagkamali ka lang ng interpretasyon doon sa Opo, ginawa ay kita ng naman po. pulis. Opo, ay kita naman po sa CCTV na mali po talaga yung Lionel, yung patawarin mo, yung pulis, is one thing, pero yung gusto mo siyang managot doon sa kanyang ginawa is another. Ang gusto kong malaman is, napatawad mo na siya. Ibig bang sabihin nito, hindi mo na itutuloy yung kaso? Ano rin po, itutuloy pa rin po. Itutuloy pa rin. Opo. Ito ba, Lionel, nung pinapirma ba sa ito, in-explain sa'yo yung nilalaman nitong affidavit na ito? Hindi po. This is a legal document. Yes po. Okay? Usually, ang affidavit of desistance, pipirmahan yan ng party, pero may participation ng abogado sa pag-prepare ng affidavit of desistance. Sa part nyo po ba, Lionel, in-explain man lang sa'yo, siniguradong naintindihan mo ang nilalaman nito? Hindi po. Ang sabi lang po ay daw po, kailangan daw pong pirmahan yun para daw po matapos na daw po yung usapin. Police Captain Michelle Cana. Yes, sir. So sa ngayon po, Police Captain, hindi po ina-atras ng PNP itong kaso? Hindi po. Kami po, sa PNP po, hindi po namin ina-atras. Hindi po namin ina-atras. Yes. Ang lakas nung kaso na to kung tutuusin. Opo, Sir, attorney. I am giving you po an assurance na hindi po namin i-atras ang kaso. Pero naintindihan ko, nag-aalala itong pamilya ng mga biktima, si Lionel at si Sir Ariel, kung ano man yung magiging epekto nitong dokumentong pinirmahan Opo. ni Totoo po ni yun. Lionel. Siguro tulungan na lang din po natin, Police Captain, with the assistance of your legal din po dyan, to execute an affidavit, revoking itong pinirma niya to. Ikaw ba, Lionel, wala ka bang tinanggap? Wala po. Kahit wala pong tinanggap. So talagang pirma ka lang din ng pirma, no? Oo, ganun ho ang nangyari sa kanya. Biling ko pa po basahin at sabihin sa akin pag hindi alam. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Sa amin lang po dito, kami po ay nakikiusap. Sana po ito ay managot. Opo, tama po kayo dyan. Sir, nakakalungkot nga po dahil sa halip na tayo ang magprotekta sa ating mga kababayan, ay isa nga pong pulis ng Quezon PPO ang nasangkot yan. At tayo naman po bilang Provincial Director ay sisiguraduhin ko po na talagang mananagot po itong pulis natin. At sa kasalukuyan nga po, siya po ay nakasuhan na ng 4 na kaso at siya rin po ay humaharap sa administratibo. Kaya makakasiguro po tayo na ito po ay talagang tutuluyan ng Philippine National Police. I suppose po, Colonel, etong pulis po na ito ay nadisarmahan na. Tama po kayo. At yung baril po niyan ay nakalagak po sa crime lab dahil yan po ay gagamiting ebidensya laban po sa kanya. Dahil during the conduct po ng paraffin test ay nag-positive po yung pulis na yan sa pagpapaputok po ng baril. At umuusad na rin po, sir, yung administratibo, yung total po ng grave misconduct at conduct unbecoming ng isang police officer. So, Colonel, umaasa po kami. Maraming salamat po sa inyo. Opo, makakaasa po kayo dyan at talagang napakalaking lesson po yan sa ating ibang mga kasamahan. Kaya nga po sinisiguro po natin na yan ay mananagot upang hindi na po pumarisan ng ilan natin pong kapulisan sa Quezon PPO. Rio, kahit naman sabihin natin na si Lionel ay umatras dyan sa kaso na yan, hindi naman yan automatic na i-dismiss yung kaso. Opo. Bakit? Yung mga nakumit po nung policeman na yon, hindi naman po tinatawag na private crime. Okay? Yung ginawa po niya ay public crimes, which means kahit sino po ay pwedeng magsampa ng kaso sa kanya. Kasi hindi lang naman po kayo ang biktima. Lahat po tayo dito biktima. Okay? Bakit?
kasi ang na-violate nila, criminal laws natin. Yung mga criminal laws na yan, para sa protection natin. Sir Ariel, sasamahan po kayo ng aming reporter para maasistihan po kayo sa tamang proseso kung ano po yung gagawin natin. Maraming Kasi salamat po. baka mamaya may mag-reach out na Correct. naman. At ikaw, Lionel, huwag kang pirma ng pirma. Okay? Opo. Ha? Manatili kang ligtas dyan, no? Maraming salamat po sa inyo.